Bago ang lahat, based sa mga forum, ang isa sa playoff matchup na gustong makita ng mga fans ay ang number 1 na Detroit versus sa Hornets. Bago ang mga games ngayon, nasa number 9 ang Hornets na may chance pa sila makuha ang at least number 6. Nasa 6 na teams pa ngayon ang dikit sa East. Parang mas wild East kumpara sa West, na bindisyon na rin kung sino kasi ang nasa West na papasok sa playoffs or top 6. Sa East naman hanggang dulo, iniwasan pa ni Diabete na ipoke ang Detroit at umiwas siya sa mga comment about sa Pistons kung gusto nilang makakatapat sa playoffs. Siya yung napaaway kay Jalen Duren, tapos si Miles Bridges naman natameme kay Isaiah Stewart. Yun naman talaga yung nakakamiss sa Detroit palaban, figuratively at literally. Ang Hornets ang isa sa mga team na hindi nagre-reflect ang stats nila sa kanilang record. So far, 39-34 sila. Pero sila ang number 2 team pagdating sa shooting percentage at offense since January. Sila din ang number 2 team behind dito sa Boston. Actually, tabla silang tatlo ng Detroit. Kung overall naman since January, ang Hornets ang ika-4 na best team sa NBA ngayon. Kasama doon sa number 1 ang San Antonio. Si LaMelo may average na 19 points, 4 rebounds, 7 assists, 40 and 47%. Sumunod si Brandon Miller na nasa 20 points, 5 rebounds, 3 assists, 43 and 38%. Bago pa yung January, si Miller at si LaMelo nasa trade rumors nun na willing nang i-give up ng Hornets yung maalin sa dalawa dahil akala nila tanking year na naman para sa Hornets. Si Brandon Miller, akala pa nun injury season na naman. Sa ngayon naman ang Hornets ang isa sa may youngest big 3 dahil pangatlo kina LaMelo at Brandon Miller si Con Nupel or Kanipol, 19 points, 5 rebounds, 3 assists, 48 and 43%. Statistically, mas better si Con Canupel versus dito kay LaMelo at Brandon Miller kung pagbabasihan ng stats, saka mas mature din naman siya. May combine din silang tatlo na at least 10 3-point shot per game at kasama sa top 10 na may pinakamaraming 3-point shot din si LaMelo. Meron din background ang Pistons at itong Hornets bukod dun sa brawl na nangyari noong February. Bago nagkaroon ng magandang run ng Hornets, ang Pistons ang huling team na dumemolish sa Hornets nun bago sila nagising at humabol ng standing. Nangyari yun December 21. Tinambakan ng Detroit ang Hornets ng 26 points. Yun ang pinakamalaking naging lamang ng team kontra sa Hornets dati kapag natatalo. At mula noon, nagkaroon ng 30-15 record ang Hornets. Top 8 pa rin yun dito sa NBA kung pagbabasihan sa overall since December 21. 2-0 pa ang Pistons kontra sa Hornets ngayong season. May isa pa silang game, April 11. Ang Hornets din, merong 15-game winning streak kontra sa Detroit. Inabot ng 4 na taon na dinidemolish or tinatalo ng Hornets ang Detroit mula 2018 hanggang 2022. Yung timeline kasi niyan, ang Detroit playoff team pa dahil andyan pa si Drummond at parang sila lang ang tanging gumawa nito sa Detroit na natalo ng 4 na season or 4 na taon. Nakalusot naman ang Clippers kontra sa Pacers. Pinalamang na gusto pang manalo. Pinahirapan din ng todo ng Pacers itong Clippers. Pero kahit 3 pa ang bumantay kay King Kawhi, game winner pa rin sa Clippers, 114-113. Over the limit si Kawhi, 35 minutes pero meron 28 points, 8 rebounds at 4 assists. Samantalang itong si Darius Garland, 30 points. Bumalik na rin si Benedict Mathurin. Umabot pa ng 24 points ang lamang ng Pacers. Dahil naman sa panalo ng Clippers kontra sa Pacers, nasa 2.5 games away na lang itong Clippers kontra sa Suns para sa number 7. Nasa Suns ang tiebreaker kontra dito sa Clippers. Nasa 5 games away or 5 wins away naman sila kontra sa Rockets sa number 6. Virtually malayo pa rin sila doon. Pwera na lang kung matalo ng nasa 5 sunod or 7 sunod ang Rockets sa natitira nilang 10 games. Lamang kasi ng 7 talo ang Clippers kontra dito sa Rockets. Kailangan munang mabawi yun. Kaya virtually mahihirapang maabot ng Clippers yung number 6. Dinimolish naman ng Cavaliers ang Miami Heat. Nakabawi din ang Cleveland sa talo nila noong nakaraan, 148-126. Mukhang ganado si James Harden dahil based sa report, expected bibigyan siya ng contract extension ng Cavaliers na 75 million sa loob ng 2 taon. Nasa 81-46 ang lamang nitong Cavaliers kontra sa Miami Heat nung second half at hindi na nakahabol noon ang Miami Heat. Mas mababa kumpara sa nakuha niya pero guaranteed yung 2 taon na yun. Must win situation din sa Cavaliers para hindi sila abutan ng Atlanta Hawks, ang hottest team ng East. Dahil so far,
papasok ng playoffs, Hawks at Cavaliers ang posibleng magtapat sa first round. Pwede ding Raptors or Sixers.